Punta na po tayo rito. Tignan nyo po Ipaparinig ko po sa inyo itong katwiran nito ni Jokno. Kayo na po magpasya kung meron talaga silang ebidensya. Mula na po sa ngipin ni Jokno. Tignan nyo. 'Di ba? Tama yung punto ni Cayetano Kung meron na kayo rito daladalang ebidensya, meron na kayong ebidensya, tapos hihilingin nyo sa amin na buksan yan dahil yung ebidensya namin kulang pa, meron pa kaming ebidensya, hindi. Ang gusto ni Jokno, wala kaming ebidensya, kukunin namin yung ebidensya dyan sa inyo. O, 'di ba ang pangit ng ngipin? Ay, pangit ng katwiran. For the articles to reach this honorable court. When the complaints were filed before the House of Representatives, the Committee on Justice was tasked not with conducting a trial, not with ferreting out all the evidence, but simply determining whether there was probable cause to proceed with the case. So hindi po namin hinanap yung kabuuan ng ebidensya dahil hindi po namin tungkulin yon. Umamin, 'di ba? Hindi po namin hinanap yung kabuuang ebidensya dahil hindi po namin tungkulin 'yun. So ibig sabihin, talagang wala kayong ebidensya, nagpunta kayo diyan. Tuloy natin. When we made the determination that there was sufficient probable cause to proceed with that case, then that is what we submitted in terms of the articles of impeachment that reached this honorable court. Ngayon, syempre po, just like a preliminary investigation conducted by a prosecutor, ang hawak lang po niyang ebidensya, ang titingnan lang po niya ay kung merong probable cause. Not all the evidence yet is before that prosecutor because wala pa pong trial. The presentation of evidence, even the subpoena or compulsion to present evidence will only happen when the trial takes place. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. I'll go to probable cause, but yung sinabi mo, baka sakaling may makukuha dito. You said hindi ganon. So anong makukuha natin if we grant all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet hindi pa nakita ng House nung ang ginagawa lang po namin ay determinahin ang probable cause. So nagbabaka sakali din. Tignan nyo. Hindi po. No, kasi Tignan nyo yung approach yan 'Di ba? Yung approach ni Cayetano, pwede na siya magalit yan. Niloloko mo naman kami. Ano ba tawag mo ron? Wala kayong ebidensya. Gusto nyo pabuksan dito. 'Di ba? Nagbabakasakali yan. Yung tono lang. Parang nakikiusap ka Alam mo nang binabalatuba ka ni Jokno,
Pero yung tono mo, parang okay lang din sa'yo. Ano yan? Nagbabakasakali rin kayo. O, tignan natin. Ulitin natin yung parte na yan. Hanggang maging buo yung larawan nila bago po kayo magpapasya. I don't think there's any question that all of us here want na may latag yung ebidensya. The question is, do you have the evidence or are you fishing for the evidence? And that's a question not only for you, but for every single impeachment process, not only the umabot dito, because myself, Senator Subiri, Senator Chis Escudero, then later on Senator Villanueva, has been in the House many times during impeachments of presidents and chief justices, no? But the reason I ask between evidence and proof is because if you have the evidence, you want the opportunity, diba, to bring it here, show the relevancy, connect it to the crime, we admit it so that if it's true, then we can convict. The opposite sides na will either question, hindi admissible yan, or admissible pero walang relationship yan, etc. No? So what I'm saying is that if you're going to prove your case with no evidence except that if you get all of that, then magiging arbitrary yung House of Representatives sinong gusto nilang i-impeach, because almost any public official who's been there for a long time, you will see discrepancies in their SALN because unang-una iba yung acquisition cost at iba yung... Minsan sa dami ng paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi mo maintindihan kung pati si Jokno gusto niyang kumbinsihin. Hindi mo na makukumbinsi yan. Butatain mo. Pero nakita na po natin, no? Ayon po sa palitan nila ng paliwanag, talaga pong umaamin po si Jokno na wala talaga silang ebidensya. Di ba? Nakikita nyo tuloy yung buong aking wala po talaga silang ebidensya, kaya po nila pinabubuksan. Aminado, kaya nga po hindi sabi ko, inuulit-ulit natin yan nung mga nagdaan natin. Ano ba talaga binibintang ninyo kay BP Sara? Nagnakaw ba siya? Magkano ninakaw niya? Meron ba siyang mansyon? Saan yung mansyon? Meron ba siyang luxury cars? Di po ba ganun po ang pagbibintang eh? Meron siyang hindi maipaliwanag na yaman kasi nakalagay sa SALN niya. Nakita na nila yung SALN ni BP Sara eh. Nakalagay sa SALN niya, 88 million ang pera niya. Pero bakit meron siyang mansion sa halimbawa kung ganito yung reklamo ayon kay BP Sara, 88 million lang yung kanyang pag-aari. Bakit may mansion siya dito sa Forbes Park? Ang isang mansion diyan nagkakahalaga ng 1 billion. So meron kang binibintang. Sinasabi mo, nirereklamo mo si BP Sara na hindi siya nagdedeklara ng tunay na yaman. Bakit hindi niya dinideklara yung mansion niya bilang kayamanan niya? Nagtatago siya ng kanyang yaman. Bakit kaya niya tinatago? Yun na yung pagbibintangan nyo kasi ninakaw niya yung confidential fund. Wala naman kayong sinasabing ninakaw din. Maski si Mary Grace Piatos, ang gusto niya pa po nila kay Mary Grace Piatos, si BP Sara pa maglabas kay Mary Grace Piatos. Pag hindi raw na ilabas ni BP Sara si Mary Grace Piatos, nangangahulugan, kanino napunta yung pera para kay Mary Grace Piatos? Kaya talagang gumagawa lang po sila, wala silang ebidensya, panay hinuha, hinala. Wala talaga silang matatag na ebidensya. Umaamin ngayon si Jokno, nagsimula to, sabi nyo, siguradong makukonvict dahil matatag ang ebidensya. Asan yung ebidensya nyo? Bakit? Bakit ito pong si Shell Jokno, umaamin siya na dyan palang manggagaling yung ebidensya nyo? Pati nga yung death threat
Walang tumanggap na ebidensya yun. Ano sabi ni Tito Soto? Oh, sumingit na kahit hindi naman niya maunawaan yata yung sinabi niya. Ipinahamak pa kayo ni Soto eh. Ano sabi ni Soto? Wala naman death threat. Wala naman death threat sa reklamo ninyo. Kaya doon pa lang, wala pa lang death threat. Dinismiss mo na sana, Soto. Okay. Alam po ninyo, ina-expect na natin yan. Papaboran po sila. Kasi ang botohan po dyan, 13. Tapos ilan sila? Ilan sila kay Tano? Lagi po yan pag may pagpapasyahan, daanin man sa botohan. Pwede kasing ihirit yan na daanin sa botohan eh. Hindi na siguro humihirit si Cayetano dahil alam niya na resulta eh. Di ba may caucus na sila? Alam niya na papaboran, bibigay sila ng... Kasi dun sa caucus nila, na bilang na nila kung ilan yung senador na pabor, na pabuksan. Wala namang problema dyan sa pagbubukas. Magbabantay lang po tayo kasi ang maganda lang po, eto po lumalabas. Palpak na nga si Jokno, kitang-kita po yan. Lahat po ng nanood. Sabi ko nga, puta, nagpahamak sa prosecution si Jokno eh. Totoo yan. Nahihiya po sila. Nakakahiya yung mga argumento ni Jokno. Umamin siya na wala silang ebidensya eh. Sabi ko, yari ka. Jokno, bakit? Current value. Okay. Ang nakikita ng taong bayan, kahit na wala ng katwiran, papaboran pa rin nila Chis Escudero. Ang sana lang, maging matatag itong mga kakampi natin. Huwag na silang sumama doon sa 13. 3 pa ang kinakailangan nila. Wala na eh. Hindi na nakikinig yung mga senador eh. Wala na nga katwiran si Jokno, pinagbigyan pa rin nila eh. Okay. Kaya ito po, real talk, sa tingin natin, yung takbo po, ang habol na lang natin dyan, eventually, sa botohan na. Kinakailangan pa rin nila ng 16. Wala na tayo. Lahat dyan, talo tayo. Lahat ng hirit ng depensa, matatalo yan. Kasi 13 sila eh. Botohan lang yan eh. Okay. Pero, malaki pa rin po ang tsansa natin na si BP Sara ay mapawalan sala dahil 16 po ang kinakailangan nila. So far, 13 pa lang po sila. Ngayon, yung patuloy po na panggigipit, para hindi po bumaliktad. Kita nyo po yung pronouncement ni Ombudsman. Hindi pa tapos yung kaso nila Chis Escudero tsaka to ni Joel Villanueva. O, tignan nyo naman po kung paano pumapil si Joel Villanueva. Alam na alam mo na pabor sa kabila. 'Di ba? Kasi nga, hindi pa tapos yung kaso eh. Wala na tayo asahan dyan sa dalawa na yan. Ang dapat lang nating asahan, etong mga natitira pa na labas sa 13, ay manatili pa rin na sila po ay kakampi natin. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Lipat po natin sa Tagalog version.